Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, November 14. Romualdez PBBM, idinawit ni Zaldico sa umunoy 100 billion pesos insertion sa 2025 national budget. Halos 200 million pesos agri-damage na itala sa Central Luzon matapos manalasa ni Bagyong Uwan. Baler Airport at Dingalan Port, isa sa ilalim sa major repair at expansion sa 2026. Mga parol para sa GLF 2025, unti-unti nang nabubuo. At Algebra Brenica, may pasinging lessons kay Angeles Vice Mayor Amos Rivera. Nagsalita na ang dating kongresista na si Zaldico ukol sa pagkakadawit niya sa usapin na umunoy budget insertion sa 2025 national budget. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Binasag na ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang pananahimik matapos akusahan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng 100 billion pesos insertion sa 2025 national budget. Sa isang video statement na ipinost ng kongresista sa kanyang Facebook page ngayong Biyernes, November 14, sinabi ni Ko na ginamit umano siya bilang panakipbutas sa kampanya kontra korupsyon ng administrasyon. Ikinuwento ni Ko na lumabas siya ng bansa noong Hulyo para sa isang medical check-up at nagbalak ng umuwi matapos ang SONA. Ngunit pinigilan daw siya ni Romualdez alinsunod sa utos ni PBBM. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Ayon kay Ko, kalaunan niya na lang naunawaan na ang pag-aalaga umano ay para gawing mukha ng kanilang anti-corruption narrative. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Aniya, sa simula pa lang ng bicameral process noong 2024, tinawagan na siya ni Budget Secretary Amenah Pangandaman at sinabing utos umano sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipasok ang halaga ng naturang proyekto. Kinumpirma rin daw niya kay Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ang sinabi ni Pangandaman at sinabing totoo na utos ito ng Pangulo. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Matapos ang ilang araw, nagpatawag umano ng meeting si Pangandaman at Yusek Bersamin sa kanila ni Romualdez, habang nandoon din si Department of Justice Undersecretary Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Naabisuhan din umano si Romualdez, Pangandaman, Bersamin at Cadiz kung pwedeng 50 billion pesos lang ang ipasok sa program funds dahil malaki ang DPWH funds kumpara sa DepEd na hindi umano pwedeng mangyari. Habang ang 50 billion pesos na natitira ay ilagay na lamang sa program funds. Ngunit, tinawagan umano siya ni Pangandaman. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin.
Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya sa lahat ng ito, nagulat raw si Ko sa pahayag ng Pangulo na hindi niya kilala ang budget. Iginiit niyang lahat ng pagbabago sa pondo ay dumaraan sa pag-aproba ni Budget Secretary Mina Pangandaman na nag-uulat naman sa Chief Executive. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nag-iwan na matinding pinsala si Bagyong Uwan sa sektor ng agrikultura sa Central Luzon. Batay sa latest bulletin ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, nitong Huwebes, November 13, umabot sa halos 200 million pesos ang inisyal na damage na agrikultura sa rehiyon. Tinatayang 29.5 million pesos ang nasira sa mga pananim, habang mahigit 170 million pesos naman ang pinsala sa mga irrigation facility. Mahigit 1,000 magsasaka at mangingisda sa Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga ang naapektuhan matapos malubog sa baha ang mga sakahan at masira ang ilang irrigation structures. Pinakamatindi ang tama sa Nueva Ecija na nakapagtala ng 170.4 million pesos na damage sa irigasyon, bukod pa sa mga naluging tanim na palay at mais. Sa Bulacan at Pampanga naman, karamihan ng losses ay sa sektor ng palay. Patuloy ang assessment at validation ng mga lokal at regional offices or regional officials para matukoy ang lawak ng pinsala at mga tulong na kailangan ng mga apektadong komunidad. Samantala, pinarangalan ng DTI ang Clark Development Corporation, bunsod ng malakas na strategic trade facilitation sa loob ng Clark Freeport Zone, alinsunod sa hangarin ng pamahalaan. Naritong report. Pinarangalan ng Clark Development Corporation o CDC bilang isa sa mga tinaguriang Champions of Strategic Trade Facilitation sa ika-10 anibersaryo ng Strategic Trade Management Act o STMA. Ginanap ito sa Fairmont Hotel sa Makati City nitong Huwebes, November 13. Ang pagkilala ay ginawa din ng Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary for International Trade Group Alan Gepti kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanandera. Ang parangal ay bahagi ng culminating activity ng Strategic Trade Management Week 2025 na inorganisa ng DTI Strategic Trade Management Office o STMO. Kinilala ang CDC sa mahusay na pagpapatupad ng ligtas, napapanahon at malinaw na trade flows sa Clark Freeport Zone. Patunay ito sa pagsisikap ng korporasyon na balansihin ang pagtalima sa mga regulasyon ng economic efficiency bilang suporta sa national security at investor confidence. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Bersamin ang papel ng bansa sa pamumuno sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Pilipinas daw ang upong chairman ng regional bloc sa susunod na taon at mangunguna sa whole of nation approach sa strategic trade governance. Nanawagan rin siya ng mas pinahusay ng kolaborasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor upang resolbahin ng trade diversion at maisulong ang inobasyon at global security standards. Ipinamalas din ang aktibong partisipasyon ng CDC sa public-private coordination, makaarang pangunahan ni CDC Vice President for Business Development and Business Enhancement Attorney Noel Meneses ang panel discussion sa pagpapalakas ng compliance at matatag na trade response. Ang pagkilalang iginawad sa CDC ay patunay umano sa mahalagang papel ng Clark Freeport Zone sa pagsusulong ng strategic trade objectives at pagpapalakas ng posisyon ng Pilipinas bilang secure at competitive trade hub. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinulong ng DepDev Region 3 ang mga stakeholders ng Lazatin Flyover Project at NSCR sa siyudad ng San Fernando upang maibsan ang epekto ng mga ito sa taong bayan at pamumuhunan. Naritong report. Nagpulong ang mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders para sa nakatakdang konstruksyon ng Lazatin Flyover at ang patuloy na implementasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR sa siyudad ng San Fernando. Inorganisa ito ng Department of Economic Planning and Development o DepDev Region 3 na nagsisilbing Technical Secretariat ng Central Luzon Regional Development Council o RDC3. Layunin ng pagtitipon ng pag-isahin ng Program of Works ng dalawang proyekto
upang maiwasan ang matinding trapiko at aberya sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente, gayon din ang operasyon ng mga negosyo na posibleng magdulot ng pagkalugi sa ekonomiya ng rehiyon. Ipinresenta ni Engineer Jubert Onya ng DPWH ang panukalang pagpapagawa ng Lazatin Flyover, kasama rito ang pagpapalit sa kasalukuyang Lazatin at Dolores Flyover ng isang 4-lane viaduct. Target itong matapos sa 2029 bilang long-term solution sa lumalalang pagsisikip ng trapiko dulot ng mabilis na urban development sa lungsod. Asahan raw ang mas mabilis at maayos sa daloy ng trapiko sa isa sa pinakaabalang kalsada ng San Fernando. Samantala, nagbigay ng update si Engineer Wilber Mercado ng DOTR ukol sa status ng NSCR sa lungsod. Inilatag niya ang mga nakamit sa konstruksyon, mga hamon at benepisyo sa oras na matapos ang railway system project. Nagpasalamat naman si CSF Mayor Vilma Caluwag sa DepDev Region 3 sa pagsasagawa ng pulong at koordinasyon na nagbibigay daan sa mas maayos sa pag-uugnay ng mga proyekto ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Mahalaga raw ang tuloy-tuloy na komunikasyon para makabuo ng maayos sa traffic management at maiwasang anumang peligro at sakuna sa mga isinasagawang proyekto. Hinimok naman ni DepDev 3 Regional Director Nerissa T. Esguerra ang mas matibay na ugnayan ng mga ahensya para sa maayos at tuloy-tuloy na implementasyon ng mga malalaking proyekto sa rehiyon. Kinakailangan raw ng kooperasyon, pagkakaisa at suporta ng komunidad para magtagumpay ang mga infrastructure project na pakikinabangan ng taong bayan. Nakatakdang pag-usapan at pagdesisyonan ng RDC3 Full Council ang panukalang konstruksyon ng Lazatin Flyover sa darating na Disyembre. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram at aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatim na katutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Iniatas ng Department of Transportation o DOTR ang agarang pagkukumpuni at expansion ng Baler Airport matapos ang isinagawang inspeksyon nitong Huwebes, November 13. Layunin ng hakbang na mapabilis ang pagpapadala ng relief goods at medical supplies sa mga lugar na matinding tinamaan ng Super Typhoon Uwan. Kasama ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa inspeksyon, sina Undersecretary for Aviation and Airports Jim Sindioco. Kasama ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa inspeksyon, sina Undersecretary for Aviation and Airports Jim Sidionco, Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor, Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario, Philippine Ports Authority General Manager G. Santiago, at CAAP Deputy Director General Dan Jun Lucas. Ayon kay Lopez, ang mga proyekto sa paliparan ay pagtalima rin sa direkta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ganap na maibalik ang operasyon ng lahat ng transport hubs. Kailangan daw magkaroon ng kapasidad ang Baler Airport na tumanggap ng malalaking eroplano na magdadala ng tulong tuwing may kalamidad. Bukod sa repair ng nasirang passenger terminal building, pahabain at palalawakin din ang runway ng paliparan. Magtatayo rin ng police barracks at pagsasaayos ng iba pang pasilidad. Sisimula ng proyekto sa unang bahagi ng 2026 at target matatapos sa 2027. Samantala, binisita rin ng mga opisyal ang Dingalan Port dahil sa tinamon nitong pinsala kay Bagyong Juan. Iniutos si PPA GM Santiago ang mabilisang paglilinis at pagkukumpuni ng passenger terminal building, port deck at seawall para maibalik ang normal na operasyon. Dapat may saayos daw agad ang port dahil ginagama nito ng mga turistang bumibisita sa Aurora. Napuno raw ng malalaking bato at buhangin ang gusali ng Dingalan Port bunsod ng storm surge. Sa ngayon, balik normal ang operasyon ng Baler Airport habang tigil operasyon muna ang Dingalan Port. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Sa gitna ng mataas na bilihin at patuloy na epekto ng mga kalamidad, iginiit ng Bangko Sentral ng Pilipinas
ang kahalagahan ng transparency at pakikipag-ugnayan sa media para mas may parating ang impormasyon at mapalakas ang financial awareness ng publiko. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hinggil sa mga scammer gamit ang short messaging system o SMS. Hindi kailanman magpapadala ng link ang mga lehitimong bangko, e-money issuers at iba pang financial institutions sa pamamagitan ng naturang format kahit na parang galing sila sa official na text thread. Tanging mga scammer lamang ang magpapadala ng link. Tinutukoy ng BSP ang modus na tinatawag na text hijacking kung saan nagpapasok ang scammers ng peking mensahe sa loob ng legit na text conversation ng biktima. Dahil dito, nagmumukhang tunay na ang mensahe galing sa bangko. Karaniwang naglalaman ng malicious links ang messages sa maaaring magbigay sa scammer ng access sa financial accounts. Ginagamitan din ito ng mga urgent reminder gaya ng nag-expire na rewards, di umano'y unauthorized transactions o account verification request para mapilitang i-click ng tatanggap ang link. Patuloy raw ang pagdami ng mga ulat tungkol sa ganitong uri ng fraudulent text sa kabila ng mas pinalakas sa information campaign ng ahensya at iba pang financial institutions. Kaya payo ng BSP, huwag i-click ang anumang link sa text o email. Gumamit ng multi-factor authentication at huwag kailanman magbahagi ng personal o financial information. Para sa mga nakompromisyong account, agad na dumiretso at makipag-ugnayan sa bangko o e-money issuer. Hinikayat din ng BSP ang publiko na i-report ang ganitong panloloko sa DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center at PNP Anti-Cybercrime Group Complaint Action Center. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. End of an era ng Philippine politics kung tawagin ang naging pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na kilala rin bilang JPEO Manong Johnny. Sumakabilang buhay siya nitong Huwebes, November 13 sa edad na 101. Ang tubong Cagayan na si Enrile ang kinikinalang pinakamatandang active official ng pamahalaan sa mga nagdaang taon. Nasaksihan niya ang halos lahat na naging Pangulo ng Pilipinas maliban kay Emilio Aguinaldo. Ngunit bago maging tanyag, nagtapos siya ng cum laude sa UP College of Law noong 1953 at nag-Master of Laws sa Harvard noong 1955 at una naglingkod sa pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. Dito, hinawakan niya ang posisyon bilang Minister of National Defense sa panahon ng diktatura nito. Naging senador si Enrile mula 1987 at kalaunan ay naging Senate President mula 2008 hanggang 2013 na nagdala sa kanya sa gitna ng mga pinakamahalagang yugto ng politika sa bansa. Isa rin siya sa mga may pinakamahaba at pinakakontrobersyal na karera sa larangan ng batas at pamamahala. Kabilang na sa mga kinasangkutan niya ang pork barrel scam noong 2013 at na-detain noong 2014. Nakalaya siya dahil sa humanitarian grounds sa panahon ng Administrasyong Duterte noong 2015. Sa mga uling taon ng kanyang buhay, muling bumalik si Enrile sa serbisyo publiko bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng kontrobersiya, binansagan siyang isa sa mga may pinakamatinik na legal minds sa politika. Kilala sa talas ng mga argumento at malalim na pag-unawa sa batas at pamamahala. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel na CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991 sa bayan ng Bacolor, patuloy na namumunga ang agricultural lands ng bayan. Isang bagay na nais ipakita ng lokal na pamahalaan sa publiko. Nitong Biyernes, November 14, binuksan ang Agro-Food Trade Fair, tampok ang sari-saring ani, lokal na pagkain at produktong gawa ng mga residente mula sa iba't ibang barangay. Bahagi ito ng week-long celebration ng Lanaval de Bacolor. Bakit magrenta ako Bacolod? Mo karenta ako Bacolod, nung kareng manan na pantaya, keti, pupunta keti, na rin produkto miking balen Bacolod, agyang may lahar kami at chula pamurin. Kadwa, in sustainability rin yung hortelano.
Yung pupulda, tindada keti, kayang murang alaga. Ang porang produkto tamo, karang may livelihood program, malamo, sort of livelihood program, funded by our municipality. So rin kaya katamang magtinda kayo ni sus antabayan ng tala naman kayang karelang finansya at yung karelang benta karelangan. Ayon kay Mayor Eduardo D. Mandatu, malaking oportunidad para sa maliliit na negosyong trade fair upang maipakilala ang kanilang produkto at makakuha ng bagong merkado. Siyempre ini, apapakita mo yung karelang pupul at tsoketi, watang dalada kayang palengki, pero akit na paketi. Kayang murang alaga. Tapos todo lang mo rin katang pupul keta karayang hortelano. Parang vegetables, ang po karang kaya katamong luluto keti kimbalen bakulod. Kasabay nito, pinarangalan din ng mga baryo na nanguna sa gulayan sa barangay, isang programang layong palakasin ang food security at agri-education. Ita po mahalagaya talaga uli po kitang support tatamo keng food security na po ni kaya katamong Department of Agriculture, wherein din po kaya katamong barangay councils, barangay captains, as ayas istala pong magtanam kaya sarili na pong community na enala po lumawot, makapoproduce na po sarili ng nutritious foods. Eventually po pwede rin pong ibenta ito, magyayari pong income kengkera na pong barangay. Giit din ng municipal agriculturist na si Janet Wong, tuloy-tuloy ang suporta ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng Bacolor. Actually po, tinamo pong programang Manibat keng Department of Agriculture National, pero atin niya rin po ikikatamong local government. Panimula na po ng kikatamong mayor, initiative na po na burin na po ibalik ita sana dating ningning na po ng Bacolor keng agrikultura. As you all know po, melahar tamo po anyang 1991. Kasama sa mga tampok na produkto ang Patchy Peanuts and Cornix, negosyong itinayo ng mag-asawang dating OFW. Muna po, sobrang saya po from Municipality of Bacolor na bidinan kaming slot para sa trade fair taon-taon. Ito po, oportunidad na makilala pa lalo yung kaya kaming produkto. Kasi po nag-umpisa talaga kami sa wala. Dati po kasi kaming OFW mag-asawa, tapos yung husband ko from nuts company sa Dubai. Tapos nagka-idea siya na bakit hindi natin i-try na mag-business ng nuts dito sa Bacolor, sa Pampanga. Bukod sa 29 local vendors na nagbebenta ng kakanin, merienda, itlog na maalat, chicharon at marami pang iba, nakilahok din ang mga magsasaka mula sa gulayan sa barangay, kabilang ang mga taga-Talba na personal na nagbebenta ng ani. Bilang nasa community, nakakatulong po kami sa mga tao po doon kasi libre po sila pwedeng manghingi sa amin kung gusto sila maggulay. Kasi libre po, binibigay lang po. Actually ma'am, pangalawang tanim na po to. Kasi nung una po, as in, natubigan po yung taniman namin. As in, wala po. Tapos hindi po kami nawalan ng pag-asa, nagtanim ulit hanggang sa ito po, naka-harvest po kami. Tiniyak naman ng LGU na patuloy ang tulong at pagpapaunlad nila sa sektor ng agrikultura. Dahil kaya katamong ordenano, antabayan ng talang din, in full talaga. Manibat kayong munisipyo, kayong probinsya, kayong national government. Talagang antabayan tayo ng katamong ordenano. Kay Bini, Abono, may ibang pamangailangan daw. Bukas ang Agro-Food Trade Fair hanggang Linggo, November 16, inaanyayahan ng lahat na bumisita, mamili at masilayan ang mga produktong lokal. Agkatando ko po nga mga shell kaya din kaya katamong patio ning Pasamban, uling po kaya katang Lanabal, hanggang kayang Domingo, pwera kayang Simbata mo, pwera kayang Makatapak Festival po ta, tigtigan tirakan kayang Bacolod bukas, hindi pong Agro-Trade Fair tamo, makabuklat siya, Manibatabak, hanggang Bengi, hanggang po kayang Domingo. Sadi ko po kayo, mamasyal, pasyalan nyo po rin produktong Bacolod. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinag-iingat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang taong bayan laban sa mga text na naglalaman ng mapanlinlang na link. Ito kasi umano ang ginagamit ng mga scammer para ma-access ang inyong bank accounts. Ang buong detalye sa report ni Jody Dizon Mercado. Nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hinggil sa mga scammer gamit ang short messaging system o SMS. Hindi kailanman magpapadala ng link ang mga lehitimong bangko, e-money issuers at iba pang financial institutions sa pamamagitan ng naturang format kahit na parang galing sila sa official na text thread. Tanging mga scammer lamang ang magpapadala ng link. Tinutukoy ng BSP ang modus sa tinatawag na text hijacking kung saan nagpapasok ang scammers ng peking mensahe sa loob ng legit na text conversation ng biktima.
Dahil dito, nagmumukhang tunay na ang mensahe galing sa bangko. Karaniwang naglalaman ng malicious links ang messages sa maaaring magbigay sa scammer ng access sa financial accounts. Ginagamitan din ito ng mga urgent reminder gaya ng nag-expire na rewards, di umano'y unauthorized transactions o account verification request para mapilitang i-click ng tatanggap ang link. Patuloy raw ang pagdami ng mga ulat tungkol sa ganitong uri ng fraudulent text sa kabila ng mas pinalakas sa information campaign ng ahensya at iba pang financial institutions. Kaya payo ng BSP, huwag i-click ang anumang link sa text o email. Gumamit ng multi-factor authentication at huwag kailanman magbahagi ng personal o financial information. Para sa mga nakompromisyong account, agad na dumiretso at makipag-ugnayan sa bangko o e-money issuer. Hinikayat din ng BSP ang publiko na i-report ang ganitong panloloko sa DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center at PNP Anti-Cybercrime Group Complaint Action Center. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, laugh trip ang hatid sa netizens ng video ng kabalen nating si Lane Leland kung saan ipinamalas niya ang kanyang language accent skills. Mani-mani lang kasi sa kanya ang paggaya ng iba't ibang international accents gaya ng Chinese, Korean, Thai, Malaysian at Vietnamese habang kasama mga kaibigan. Kwento ni Lane sa CLTV 36 News na pick up niya na sabing language accents sa kanyang pagtatrabaho abroad, lalo sa Singapore, na memorize daw niya ang tono at pronunciation sa kanyang pag-commute araw-araw. Pinangarap din daw ni Lane na maging isang flight attendant, ngunit ipinaubaya niya ito sa dalawa niyang kapatid. Dagdag niya, likas na raw sa kanya ang pagiging makulit at talaga namang there is never a dull moment pag siya ang kasama. 不是杀人嘛，只是杂事的事实是吗？杂事是不是杀的是事实？In Korean, 엄청나네. 언니 저 그런 한데 그러는데요. 아니, 언니 어떡한데요? Thailand, สวัสดีค่ะมาไม่ข่าวของข้าสักใครทุกมาพี่เค Sa ibang balita, ramdam na ang simoy ng Giant Lantern Festival 2025. At ngayong linggo, muling sinilit ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee kung gaano nakalayo ang nararating ng bawat barangay sa paggawa ng kanilang mga entry. Ang buong detalye ay hatid ni Acel Fernando. Papalapit ng papalapit ang pinakamakulay at masayang selebrasyon sa Pampanga tuwing Desyembre, ang Giant Lantern Festival 2025. Sa ikatlong pagkakataon nitong Webes November 13, muling binisita ng Barangay Accreditation and Regulatory Committee o BARC ang 10 barangay na kalahok upang suriin ang progress ng mga parol na ilalaban ngayong taon. Bahagi ng inspeksyon ang masusing pagsusuri sa kalidad ng materyales, pag-usad ng konstruksyon at pagsunod sa safety measures. Ayon sa komite, mahalagang masiguro na hindi lang maganda ang final output, kundi ligtas ding gawin at i-operate ang mga parol sa mismong gabi ng pasiklaban. So we have a criteria king kakatamong inspection nung no karin akit taya in karelang porsyento ning karelang accomplishment in terms of pamangawa karening rotors, then in karelang pamanalakad kareng parul, kin pamangabit bumbilya. Kumpiyansa ang BARC na matatapos on time ang mga higanteng parol, lalo't excited na rin ang bawat barangay na ihataw ang kanilang pinakamalikhaing disenyo sa annual competition. I do believe at this moment of time din kakatamong parol, they are on 75%, mostly karela payari na at ditak mo pong polish karing technicals like rotors and electrical aspect. Kasabay nito, ipinamahagi ang second tranche ng subsidy sa bawat barangay para may dagdag silang pondo sa paggawa ng Giant Lanterns. Habang papalapit ang festival, lalo ring lumilinaw ang pagkakaisa at paghahanda ng mga kalahok para sa pambihirang tapatan ngayong taon. Gaganapin ang pinaka-inaabangang ligligang parol sa December 13 sa Robinson Star Mills, Pampanga at mapapanood din ito ng live sa CLTV 36 digital channel at official social media pages. Acel Fernando, CLTV 36 News.
Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Isang eleganteng SUV ang handang humarurot sa local roads, ang Mazda CX-8. Kilala sa premium styling, comfort features at 7-seater versatility. Ito ang bagong pamantayan sa mid-size SUV segment. And the good news is, available ito sa Laus Auto Group. Kaya't huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Tara at alamin pa natin ang ibang features ito. Let's watch this. I'm Hermie Intal, bali ako yung sales manager dito sa Mazda Pampanga. Ito yung Mazda CX-8, bali ito yung SUV type namin na unit. So, dalawang klase yung Mazda CX-8. Meron tayong front-wheel drive signature and all-wheel drive exclusive. So yung engine niya nasa 2.5 liter engine with 187 horsepower and 252 torque. Bali yung special features niya, yung i-stop. So yung i-stop very sa fuel efficiency. Kapag nag-ano ka sa traffic, so mag-off yung engine, so makakatipid ka ng fuel. Then, meron din siyang cruise control, adaptive cruise control. So, helpful din yun sa mga, lalo na pag sa SC-Tex or NLEX. So, hindi ka na kailangan mag-press ng accelerator. So, under yung unit without pressing accelerator with the cruise control. Kumbaga, kung nahihiraman kayo mag-reverse, meron siyang 360 camera. So, makikita mo yung buong view ng unit. Sa CX-8, so yung exclusive niya, pwede siyang captain seat, 6-seater. And then yung front-wheel drive signature, 7-seater siya naman. Sa entertainment naman po, meron siyang 10 Bose speaker. So maganda yung sound niya, lalo na sa mga mahilig sa music. So yung driving, sa long drive mo, marerelax ka kasi maganda yung quality ng sound. And then sa infotainment naman niya, meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Pwede kayo mag-connect ng cellphone nyo. So if may Waze kayo or Google, so makikita mo na sa screen, mas malaki and mas clear yung navigation mo. Meron din siyang auto hold and electronic na po yung parking brake niya. So, very high-tech na si CX-8. And then, sa fuel efficiency naman, nasa 12 to 14 km per liter yung fuel consumption ni CX-8. So, as for the SUV, fuel efficient na yon. Pwede naman siya for family use or pwede rin po siya sa business use. Kasi most of our clients, businessman, so, CX-8 din yung madalas na kinuha nila. For family naman yan, 7-seater siya or 6-seater, marami siyang may sasakay. Safety features, meron siyang 6 airbags. And then, meron siyang mga lane departure warning. Lane departure warning kapag ano ka sa lane mo, so i-warning ka niya para makabalik ka sa lane mo. Or meron din siyang lane keep assist para at least meron kang guide kapag inaantok ka, medyo i-warning ka rin ng steering wheel. For the two variants po, yung front wheel drive signature,
nasa 2.390 siya, yung amount niya, price niya. And then yung sa all-wheel drive exclusive, nasa 2,530,000 naman. Both meron siyang 150,000 discount. So, yun, makaka-discount ka for cash or bank PO. For the inclusion, yun yung pinakamagandang tanong mo, ma'am. For Mazda, nag-offer kami ng 5 years free PMS. As in, free po lahat yun, oil, parts, and labor. Wala pong gagastusin si client. In 5 years, papa-service lang siya, papa-PMS lang po for free. And then, sa inclusion din po, meron kayong pinamimigay na free Uber Optic Tint, essential. And then, free fuel, Mazda mags, umbrellas, keychain, mattings, and yung mga standard po natin na inclusion, freebies po. Allows cares, yung free roadside assistance natin, and yung other privileges, like kapag halimbawa, nasiraan ka, ayan, itutuo nga nila for free. And then, kung kailangan mo ng hotel accommodation, doon, pwede kayong mag-ano ng assistance. Call lang doon sa hotline na ibibigay, sa card na ibibigay sa client. Pwede silang mag-visit dito sa Mazda Pampanga, located dito sa Jose Abad Santos Avenue. Beside lang kami ng Fortune Restaurant, dito sa may San Fernando. Or pwede rin silang mag-visit sa Mazda Pampanga page. Pwede nyo kaming kontakin sa 0918-854-2711. The much-awaited collaboration na ba ito? Yan ngayon ang iniisip ng maraming netizens matapos mag-post sa social media si Angeles City Vice Mayor Amos Rivera ng isang picture kasama ang aktor na si Alger Abrenica. Sa caption kasi ng Vice Alcalde, nagpasalamat siya sa pagpasinging lessons ng Kabalan Sensation. Trending lately si Alger dahil sa iba't ibang song covers niya na uploaded sa social media at ginagaya pa ng ilan. Hirit tuloy ng ilang Angeleño kay Rivera, sample naman dyan, Vice! Ikinagulat ng mga nag-attend sa Singapore premiere ng pelikulang Wicked for Good ang biglang pagsugod ng isang fan sa isa sa mga bida nito na si Ariana Grande. To the rescue naman agad ang co-actress niya na si Cynthia Erivo. Ang buong detalye sa Chika Express ni Bryce Oracion. Muling pinatunayan ni Cynthia Erivo kung gaano katatag ang kanilang pagkakaibigan ng kanyang Wicked co-star na si Ariana Grande. Kita sa mga kumakalat na video sa social media ang paglalakad ni Cynthia at Ariana kasama si Michelle Yeoh sa yellow carpet para sa kanilang Wicked for Good premiere sa Singapore nitong November 13 nang bigla na lang isang umano'y fan ang tumalon sa barikada at sumugod patungo kina Ariana. Agad namang hinila ni Cynthia ang lalaki palayo sa co-actress bago i-escort ng security paalis sa lugar. Kinilala ang lalaki na si Johnson Wen o mas kilala sa social media bilang Pajama Man. Base sa ilang reports, hindi ito ang unang insidente ng panggugulo sa mga event ng tinaguriang prankster. Nito lamang Hunyo, nakuhanan din ng bigla ang pag-akyat sa stage ni Pajama Man sa concert ni Katy Perry sa Sydney, Australia upang yakapin ang singer sa gitna ng performance nito. Oktubre naman noong nakaraang taon nang umeksena si Wen sa concert ng singer-actor na si The Weeknd sa Melbourne. Nakuha niyang malagpasan ng security guards, umakyat sa stage at yumakap din sa singer habang siya ay nagpo-perform. Samantala, matapos ang ginawa ni Wen sa Singapore premiere ng Wicked sequel, nireveal nitong nakalaya na siya matapos maaresto. Nag-post din siya ng kanyang Instagram story at sinabing, "I finally met Ariana Grande tonight." Bagamat nakaranas ng shock at discomfort si Ariana dahil sa nangyari, idinaan niya sa isang SOCMED post ang kanyang pasasalamat sa fans. As of November 14, hindi pa nakakapagbigay ng komento ang mismong aktres o kanyang management tungkol sa insidente. At yan ang ating Chika Express, Bryce Oracion, CLTV 36 News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na CLTV36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami ka maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kababayan, mga kabalen, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bida nakikislap ang higanteng parol ng City of San Fernando. 29 days na lamang po at Giant Lantern Festival na. Magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mills sa December 13, 2025. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus at 41 days na lamang po, Pasko na. Maraming salamat po and happy weekend.